Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita. So ayun, welcome back everyday. again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga. So matindi po ang pag-uusapan natin mga Kadabarkads dahil po ang korte ay merong panibagong inilabas tungkol po ito sa motion na inihain po ng kampo ni Daryl Yap dito po sa korte. Ngayon, dininay po ng Muntinlupa RTC. Susmiyo Marimar, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, narito muna ang ilang kaganapan sa Itbulaga. So, ang sugod bahay mga kapatid, mga Kadabarkads, ay nasa barangay Tagalog, Valenzuela City. And alam nyo po ba, during sugod bahay mga kapatid, pumalo na naman po sa 100 plus ang kanilang online viewers dito po sa Itbulaga YouTube channel. Samantalang trending nationwide naman etong Itbulaga dahil sa pag-guesting po nitong Don Bell. Trending po in the Philippines ang Macho Saya sa Itbulaga. Meron itong 7,212 na posts. And as usual, trending din itong hashtag boycott Itbulaga na kung saan ay pinagte-trend po ng ilang Aldab fans. And speaking of Don Bell dito po sa Itbulaga, nagkaroon sila ng isang production number doon. Kumanta po sila, no? And grabe po yung sigawan, yung hiyawan at pagtanggap po ng mga tao dito po sa studio ng Itbulaga. Napakainit. And talaga namang mainit din po syempre ang pagtanggap ng mga Dabarkads natin na host dito po sa Tambalang Don Bell. So, since nagbabasa nga po ako ng mga comments sa live chat po ng Itbulaga, ang dami kong nababasa doon na naghahanap po kay Atasha Mulak. Bakit daw lagi itong wala sa Itbulaga? Kung tinanggal na daw ba si Atasha Mulak sa Itbulaga? So, lilinawin ko lamang po, wala pong tinatanggal sa Itbulaga na host. Kung wala man po itong si Atasha Mulak sa Itbulaga, madalas, meron po siyang project outside Itbulaga. And eto nga po, 17 hours ago nag-post itong isang malapit po kay Atasha Mulak, itong si George Letter, or Letter, na nasa ano po siya, parang nasa golf course siya, or parang meron siyang tinatrabaho po na bagong project mga Kadabarkads. Kaya asahan na po natin na may time talaga na hindi natin makikita at makakasama si Atasha dito po sa Itbulaga. So, wag po kayong magtatampo, okay? Samantalang isang Soto naman po ang talaga namang lubos na nagluluksa at naghihinagpis sa pagpanaw po ng asawa po ng kanyang mommy. Walang iba kundi po itong si Danica Soto. Sabi nga dito, Danica Soto malungkot para sa ina na si Dina Bonabi, na ngayon mag-isa na lamang sa buhay. Pinasalamatan naman ni Danica ang kanyang Tito Devi. Sabi niya, "Thank you Tito Devi for being a loving husband and a kind stepdad to us. I will miss the food trip, your laughter, your facial expressions. Whenever we tease mom, I didn't expect that last Christmas would be our final one with you. Sana napasalamatan pa kita. I will never forget your kindness. You were a man of a few words, but you always made your love felt by taking care of those around you. We will miss you, Tito." Danica, nandito lang palagi mga anak ni Dina Bonabi para sa kanya, Sweet Oyo and Danica. So, Oyo and Danica po ay nagluluksa, no? Actually, naibig na po ito mga Kadabarkads, and talaga lang masakit po na mawalan, syempre, ng taong napamahal na sa inyong pamilya. Samantalang pag-usapan natin itong kakapasok lamang po na balita mga Kadabarkads, ano? So naglabas po ng desisyon or may inilabas po na 4 na page itong Muntinlupa RTC para po sa inihain itong si Daryl Yap na motion laban po sa kampo nitong si Bossing Vic Soto. And ang nakakatuwa dito, olats po yung kanilang inihain
na motion. Itinanggi po ng hukuman sa Muntinlupa ang motion ni Daryl Yap na pagsamasamahin daw ang kasong inihain po ni Bossing Vic Soto, yung 19 counts na tinatawag. So doon pa lang mga Kadaber Cats, ligwak na po agad sila. Ayon nga po dito, itinanggi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang mosyon ni Direk Daryl Yap na pagsamahin ang mga kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya sa pelikulang Pepsi Paloma sa 4 na pahinang kautusan na nilagdaan ni Presiding Judge Lisel Aquiatan. Walang nakitang merito ang korte sa hakbang ni Yap na pagsamahin ang petisyon ni Soto para sa writ of habeas data at ang 19 na bilang ng cyber libel na inihain ng aktor. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa pagkakasama ni Yap ng pangalan ni Soto sa teaser ng hindi pa ipinapalabas sa pelikula sa late 80s actress na si Pepsi Paloma na binahagi online. Sinabi ng korte na ang pagdinig para sa petition for writ of habeas data ay magpapatuloy po bukas, January 17. Ang motion for immediate consolidation ay walang merito. Ang dalawang legal na aksyon ay likas na naiiba sa kalikasan, layunin at jurisdiksyon sa pamamaraan. Yan po ang sabi ng korte. Sinabi ng tribunal na ang kampo po ni Soto ay may karapatang maghain ng petisyon for habeas data sa harap ng tamang korte habang inihain ang mga reklamong cyber libel sa opisina ng piskalya. Naangkop lamang ang pagsama-sama kung ang mga aksyon ay nagbabahagi daw ng isang karaniwang legal o makatotohanang issue at nakabinbin sa parehong forum. Dito ang petisyon at ang reklamong kriminal ay nakabinbin sa mga natatanging forum at pinamamahalaan ng mga magkahiwalay na pamamaraan. So ito po yung sabi ng korte, no, at idinagdag na ang bawat kaso ay dapat magpatuloy ng nakapag-iisa sa loob ng kani-kanilang forum. Sa kaparehong kautusan, itinanggi ng korte ang petisyon ni Soto para sa show cause order na mailabas laban kay Yap dahil sa paglabag umano sa gag order na inilabas hinggil sa writ of habeas data case. Samantalang, nauna nang ipinag-utos ng tribunal ang lahat ng partido sa kaso na pigilin ang pagkomento o paggawa ng mga pahayag tungkol dito habang hinihintay ang paglutas ng usapin. Si Yap ganun pa man ay nagpo-post ng komento tungkol sa kaso online, ngunit ito ay tinanggal. Tungkol naman sa motion to issue a show cause order sa pagsusuri sa mga aksyon ng respondent, lumilitaw na ang post and respondent ay inuulit lamang ang mga direktiba ng korte na may maliit na paglihis. Gayunpaman, ang respondent ay pinaalalahanan ng gag order at mahigpit na binalaan po na anumang hinaharap ang mga paglabag ay magreresulta sa malubhang kahihinatnan. So nagbabala po ang korte, no, at ang kanyang abogado ay pinaalalahanan na mahigpit na sumunod sa mga direktiba ng korte. Yan po ay ayon sa korte. So pinaalalahanan po ng korte ang kampo nitong si Yap na wag i-disobey ang order na umiiral. Dahil kung hindi, syempre, ay meron po itong malubhang kahihinatnan. So 1 point tayo dahil dininay yung motion na pinail nitong kampo ni Daryl Yap. So, ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaber Cats? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.